Praise God. Magandang gabi sa bawat isa. Purihin ng Panginoon at ligayang Pasko. Bagamat marami ang may kabalanan, but hindi ito dahilan na mawala tayo sa presensya ng Panginoon. At it's only a matter of priority, whichever is in your most prioritized activities. Ngayon, ang mensaheng binigay sa atin ng Panginoon ay magko-concentrate ako ron sa 24 to 28. Actually, 24 to 27. Now, this is very famous para kilalanin ang pagdating ng Panginoon. Twofold o dalawang bahagi ang pagdating ng Panginoon. Una, Kapaskuhan. Of course, Christ's nativity, yung kapanganakan niya. Hindi issue yung anumang pecha o walang date setting. Ang malaga ay recorded. May birth certificate ang Panginoon, registration ng kanyang pangalan sa Jerusalem. That cannot be denied. Publicly, in-acknowledge siya na he came from the lineage of David. Kaya tinawag siya ng mga humingi sa kanya ng kagalingan, Son of David, have mercy on us. Second phase ng pagdating ng Panginoon ay ito nga, no, yung nagkatawang tao siya, pero sinabi niya doon sa Matthew 23:39, you will see me no more until you say, blessed is he who comes in the name of the Lord. That is the coming of the Lord's tribulation. Or that will be, yung sinabi ng Panginoon, that was a prophetic message referring to His second coming. Kaya yung mga naghihintay sa pagdating ng Panginoon, ikalawang pagdating, coming from heaven to establish His millennial kingdom, dahil siya ay maghahari globally, universally. Wala nang ibang pwedeng may tumaas pa sa Kanya. At yun ang ibig sabihin ng Matthew 23:39. So, ayon dito sa perspective o sa pananaw, sa pagkakasulat ng Psalm 118, ang prayer dito sa 25, save now, I pray, O Lord, save now. So sa pagdating ng Panginoon, or even in preparation for His coming, salvation is first and foremost. Yun ang mahalaga eh. Miski na sa Kapaskuhan, actually hindi handaan, kundi ang pagpalaganap ng mabuting balita na naparito ang Panginoon, John 3:16, ang kaligtasan. So natutunan yung focus ng save now sa verse 25. I pray, O Lord, I pray, send now prosperity. So nung panahon ng pagdating ng Panginoon, marami ang mahirap. That was during the Roman Empire, ng naghaharing Roman Empire ni Julius Caesar. Napakabagal ng progreso, kaya mga tao doon ay hirap. Walang mga bagong infrastructure. So, kamelo yung tanging public na transportation. Kung babiyahe ka ng labas ng Jerusalem o ng ibang bayan, kamelo, aarkilay mo yun. Okay? Yung mayaman, tulad ng Ethiopian eunuch, may chariot siya. Ethiopia to Jerusalem, naka-chariot. So, you see the difference of rich and poor during that time, at the first coming of the Lord. Kaya dito, ang pakay ay may maligtas o araw-araw may naliligtas. Ginawa yun ng Panginoon during His 3 years of public ministry. Every day, He was preaching in the temple. Everywhere, the Lord, Holy Spirit, sent Him wherever. It's salvation that was being proclaimed wherever He went. Kaya save now. Ang kaligtasan ay kailangan pang araw-araw na activity. If possible, kung nasa Erica o you are always on multimedia platform or social network platform, you can declare salvation. Maging sa panahon natin ngayon, Christmas, salvation pa rin. Kasi nga, we are heralding, ating ipinampalaganap ang balitang dumating na ang Panginoon. So what does it mean? Salvation. Jesus means, sabi ni Gabriel, you shall call His name Jesus, sabi kay Mary, because He will save His people from sin. Kaya yun ang salvation ng pagdating ng Panginoon, sapagkat siya lang ang tanging Savior. Wala nang iba. I pray, O Lord, sabi na Salmista, O Lord, I pray, send now prosperity. May kinalaman sa kasaganahan. Paano mo maabot yung mga taong mahirap kung wala kang means to reach them? Or wala kang support to prove that it was Jesus who saved them, who healed them, or who provided for their needs. Kailangan yon may counterpart. Mayroong sustenance na tinatawag. Hindi, sabi nga, iba yung pakinig sa tenga at iba yung kumakalam na sikmura. Kaya, balance yon. Saving, grace of God, and the grace of prosperity. Kaya yun ang magkasabay yun. Now. At yung prosperity, now. No? Yung may time element yun. O Lord, I pray, send now
prosperity. So, wag nating kalilimutan na we only pray for salvation ng mga tao, but we also need to pray now for their prosperity, yung mga naghihirap. Padala ang Panginoon ng anghel niya para makakahain yung mga nagkakasikmura o nagkakahirap-hirap ang mga tao. Hindi lang naman sikmura, kundi kasuotan, ano man pangangailangan, kalinga. So, it's a present demand, right on time. Sabi nga, kailangan na kailangan ngayon din. We have to pray. Save now, I pray, O Lord. O Lord, I pray, send now prosperity. Kasaganahan ng mga kaluluwa. Yun yung 3 John 2. I wish that you may prosper and be in health even as your soul prospers. So yun ang tripartite being natin o pangangailangan natin. Verse 26, Blessed is he who comes in the name of the Lord. We have to bless the Lord at any rate or in any circumstances, in whatever occasion, in the name of the Lord. Tingnan nyo, dalawang personality dyan, dalawang subject. Blessed is he who comes, first person, in the name of the Lord, second person. Siya yung sinugo ng Panginoon mula sa kalangitan kasi naparito siya sa lupa. Who comes in the name of the Lord? Sino yung who comes? Kaya maganda rin message sa Christmas na sino yung dumating? Sino yung dapat patuloyin na sinugo ng Panginoon mula sa langit? Yun ang malinaw doon. Kung minsan hindi nila naiintindihan. Tama yung monotheistic, ang theology natin. We believe in one God, pero nagmamanifest sila sa tatlo. May nagsalita sa langit at sinabi, ito ang aking pinakasisintang anak. Pakinggan nyo siya. Pakinggan nyo siya, yun yung napakinggan nilang kulog sa Jerusalem. Itong una, nung binabaptize ang Panginoon sa Jordan River, narinig sila ng boses, this is my son whom I am well pleased, na siyang aking kinalulugdan. Sino yung sa itaas na nagsalita at sino yung sinugo? Yun. And sino yung bumaba na Holy Spirit para pangunahan ng Panginoon sa ministeryo. So, yan ang manifestations na tinatawag natin. Kaya, blessed is he who comes. Mapalad, mapagpala ang siyang dumarating sa pangalan ng Panginoon. So, sa Pasko, si Kristo ay dumating na. Sa ating evangelism, sa ating pagpapakilala sa Panginoon, pagpapatanggap sa Kanya sa bawat isang makakarinig, dumarating. Ibig sabihin, the Lord is knocking at the door. Revelation chapter 3, 19, 20. Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears and open the door, then I will come in to him and eat with him and he with me. Revelation 3:20. So that's how the Lord is coming, knocking at the door of everyone's heart to receive Him as His personal Lord and Savior. Yan ang Pasko rin. No? Dumarating ang Panginoon sa puso ng taong tatanggap. So blessed, we have to bless Him who comes in the name of the Lord. We have blessed you from the house of the Lord. God is the Lord, and who has given us life. Bind the sacrifice with cords in the horn of the altar. Kaya, sa Paskong ito, may liwanag. Kailangan maliwanagan po ang bawat isa sa pagdating ng Panginoon. You are my God, and I will praise you. So, whatever situation you are in, whatever circumstances surrounding you or affecting you, it is the Lord that must be declared. Siya pa rin ang dapat i-assure natin, pahayag, pakilala na darating at dumarating at darating pa muli para maghari sa buong mundo na siya lamang, wala nang pwedeng magtakwil sa kanya, wala nang pwedeng umagaw pa ng kanyang trono, wala nang Diyos-Diyosan, wala nang precision sa Jerusalem, sasamba ang tao dahil nandoon ang seat of power ng Panginoon sa Jerusalem bilang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Ang maganda doon, wala nang idolatry. Wala nang ibang pangalan tatawagin. Wala nang ipuposisyon. Sapagkat blessed is he who comes in the name of the Lord. Meron pa bang iba? Wala na. Kaya kasumpa-sumpa ang gumagawa ng may counterfeit ang Panginoon. O mga muted idols, kasumpa-sumpa siyempre yon. Sa unang utos ng Panginoon, huwag kang gagawa ng anumang kawangi sa langit, pa sa ilalim ng lupa, wherever, na may space na gagawa ng veneration o gagawa ng pakakabanalin na isang imahen o hinugisan na anyo, ayaw ng Panginoon yun. Kasi ang kanyang mensahe, blessed is he who comes in the name of the Lord. No one else. Wala nang ibang dumarating sa pangalan ng Panginoon na sa langit nating Ama, kundi yung kanyang sinugo na Mesiyas, ang Kristo, ang Anointed One na siyang ating dakilang manunubos. Tayo po yung muko at manalangin.
Panginoon, salamat po at natutunan naming magtiwala sa iyo, manalig at sa pagdiriwang ng Kapaskuhan ito. Wala nang iba kaming sasalubungin at pagpapalain, kundi ang pangalan mo lamang, Panginoon. Wala nang iba, walang pwedeng sumingit, walang pwedeng kumapit. No more attachment of any name that is already named who comes in the name of the Lord. Wala nang ibang pangalan, Panginoon. Wala nang ibang Diyos-Diyosan ang pwedeng makisabit o umagaw pa sa panahon sa iyo. Pagpatawad mo ang aming bayan dahil hindi naman tunay na Kapaskuhan ang kailang pinagdiriwang o pagdiriwang na may ibang kahulugan o may ibang prioridad, may ibang focus. Subalit kami, Panginoon, ay sumasamba sa iyo bilang mga lingkod mo at ikaw lang po focus namin sa aming mga puso. Attentive to your voice and sensitive to the presence of the Holy Spirit to help us see the light in the midst of darkness. Kaya ang salibutan ito, kahit sa gitna ng kadiliman, sa gitna ng kahirapan, sa gitna ng pandemya, we still proclaim that Jesus is He who comes in the name of the Lord, God our Father. Save now, O Lord, I beseech Thee. I beseech Thee, O Lord, send now prosperity. Yan ang now salvation, now prosperity to reach out to as many people as you can reach. Send us there, Lord. Sugo mo kami sa kanila, sa mga lugar na nasa kahirapan, nasa pangangailangan, nasa mga problema ng buhay at sarili. Those who are sick, those who are in poverty, let the poor hear your message. Salamat po, Panginoon. Narito kami para isugo mo sa kanila. Isugo mo sa mayayaman para sila ay walang ibang gagawing Diyos-Diyosan sa buhay nila, kundi blessed is He who comes in the name of the Lord. Tulad ng sinalubong ka, Panginoon Jesus, ng araw ng Palaspas o Palm Sunday na aming pagdiriwang ng Holy Week, first day of the week, your triumphal entry as victorious King who conquered the battle. At sinalubong ka na may mga sariwang dahon, bulaklak, at carpet na nilalatag sa iyong daraanan, whatever and however they have done that to honor you. At sabi doon ay, blessed is He who comes in the name of the Lord. Salamat po, Panginoon, nakita ka nila na sinasalubong ng pagpapala. Kaya kami rin sa pagbabalik mo, sasalubungin ka rin namin na may pagpapala. Blessing your name in the midst of all our circumstances. You are our priority, no one else, nothing else. Ikaw ang aming pagpapalaganan. Wala nang ibang pwedeng umagaw sa iyong panahon, sa iyong ginagawang kaabalahanan sa amin. Salamat po, Ama, Panginoon at Banal Espiritu, sa mga pagpapala mong ito. Patuloy kaming tatanggap ng iyong biyaya, hindi lamang sa Kapaskuhan ito, kundi araw-araw, save now, Lord. Araw-araw, send now prosperity. In the wonderful name of Jesus, we give you back the glory, honor, thanksgiving, and praise for hearing us now and forever and ever. Amen and amen. Praise God. Praise God. Thank you, Lord.